Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikipag-isa, sa mga at pakikipagtulungan sa gawain ng simbahan. Ang mga magaganap po na mga gawain ay nakasentro tayo sa dalawang mahalagang lugar. Unang-una, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno at ikalawa sa Quirino Grandstand. Ang nagaganap ngayon dito sa simbahan ng Quiapo, patuloy pa rin po ang ating mga misa nobinaryo. At ito ay sa ganap na ika-12 at 12:15 ng tanghali. At tayo ngayon ay nasa ika-8 araw na ng ating misa nobinaryo. At bukas, matatapos ang 9 na araw ng ating pagmimisa. Gayon din, bubuksan na natin sa ganap na ika-3 ng hapon ang mga fiesta masses po natin. At ito ay matatapos mismong araw ng kapistahan sa ganap na ika-11 ng gabi. Ibig sabihin may magaganap na 33 misa, dire-diretso at walang patid. At sa Quirino Grandstand naman, magsisimula na mamaya ang ating misa para sa volunteers. Ito ay sa ganap na ika-6 ng hapon. At pagkatapos ng misa, bubuksan ang ating taunang pahalik. At ang una pong mabibigyan ng pagkakataon ay ang ating mga volunteers. Dahil simula na rin po ng kanilang mga tungkulin at obligasyon at magkakaroon na sila ng kanilang mga deployment sa kanilang assigned areas and responsibilities. Gayon din po sa darating na January 8 sa Quirino Grandstand, magaganap ang ating pag-vigil. So sa ganap na ika-6 ng hapon ay ang ating panalangin sa pagtatakip silim. Gayon din magsisimula na ang ating vigil, ang mga performance ng mga kabataan. Gayon din sasalubungin natin ang kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng Misa Mayor na pamumunuan ng kanyang lubhang kagalang-galang ang dating rektor at kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, His Excellency Most Reverend Rufino Siscon Jr. Siya po ang mangunguna sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. At pagkatapos po nun, dire-diretso ang ating vigil, ang mga programa ng kabataan, at sa umaga, magbibigay na po ng hudyat para sa pasimula ng taunang traslasyon. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at naway ang pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno ay sumainyong lahat. Okay, maraming salamat po kay Father Robert Arellano, LRMS, ang spokesperson po ng Nazareno 2026 at napaliwanag po niya ang mga activities na schedule at yung venue para sa ating coverage sa ating mga media. At ngayon naman para ipaliwanag ang security, safety and traffic na ating gagawing traslasyon 2026 o ang Nazareno 2026, tawagin po natin ang mula sa MPDDD Operations, si Police Colonel Emil Tumibay. Pakipress lang po. Pakipress ng matagal. Mula po sa Timbulan ng Layan, Diwang Dakila, isang mapagpalang umaga po. Meron po tayong mga nilatag na pong mga pagsasarado ng kalsada at mga alternatibong kalsada na naipost na po natin sa ating lahat ng tungtungan sa ating social media account. Kasama na po natin yung Manila PIO at yung simbahan po. Ito po ay magiging gabay ng ating mga kababayan. At yung sa ating pagsasarado po sa araw po ng January 8 po, meron po tayong pagsasarado. Magsisimula po ito ng alas 9 ng gabi po. Ito na po yung umpisa ng ating gaganapin mga activities dyan. Ganun pa man po, meron din po tayong pagsasarado dito po sa ating pahalik. Dito naman po yan sa may area ng Quirino Grandstand na naipost na rin po natin sa ating mga
social media account para po maging gabay. At inuulit-ulit po namin ito, dinadrumbit po namin ito. Sabi nga po natin, napakarami po nating mga social media users, 80 million po ito. Ito po yung pinakamabilis na pamamaraan para po marating po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. At karagdagan na lamang po, ang Manila Police District po sa ilalim ng NCRPO ay nakahanda na po sa pagganap sa aming tungkulin na maisaayos at masecure ang mga pagdarausan ng mga aktibidad in relation dito sa ating kapistahan ng ating mahal na Nazareno. Magtatalaga po kami ng kaukulang bilang ng PNP personnel sa tatlong major areas na kinoconsider natin na kailangan nating i-secure ng maayos, yung Area 1, yung Quirino Grandstand, ang Area 2 po natin, yung kahabaan po o buong ruta ng Translasyon, at ang Area 3, yung Quiapo Church. So mayroon po tayong humigit kumulang na 15,000 PNP personnel na magsisecure po sa mga areas na yan. Kasama po natin, hindi lamang po dito sa NCRPO, maging ang ibang region po ay magpapadala ng kanilang mga tauhan. Ang Region 3 at ang Region 4A po ay magpapadala ng kanilang tauhan upang dagdagan po ang aming puwersa, i-augment ang aming puwersa. Maliban po dito ay magtatalaga din po ang other security sector, other uniform services ng kanilang mga tauhan upang ma-ensure po na magiging mapayapa at maayos yung ating pagdiriwang. Salamat po. Okay, maraming salamat mula po yan sa MPD DDD Operations para sa ating preparasyon ng security at ng ating pong magiging traffic po sa ating gagawing Translasyon 2026. Okay, kung kanina pa part ng innovation ng ating gagawing Translasyon 2026 ay meron tayong mga police devotees. Meron din tayong mayor na deboto po dito sa ating gagawing Nazareno 2026. Kaya tawagin po natin ang mayor ng Maynila, si Honorable Francisco Isko Dumagoso. Thank you po. Magandang thank you. At magandang umaga sa ating mga kasama at sa ating mga kaibigan sa media. Well, maliwanag na po ang panawagan ni Brother Alex Irasga para sa mga deboto at attendees ng ating kapistahan. No, at I think that's good enough already. It's very clear. The message is very clear. But I would like to take this opportunity to thank all national government agency. No? On behalf of the people of Manila, pinagpapasalamat namin na maraming ahensya ng national government na tumutulong upang maging banal, ligtas at maayos ang ating kapistahan ng Pong Nazareno sa 2026. So kami talagang pinagpapasalamat namin yun. At gusto ko rin kayong i-update that the other day I asked the City Engineering Office to update me regarding to our request to certify bridges in the city of Manila where our procession or Translasyon will pass through. And we got already the certification. They will furnish you the copy of it. That Quezon Bridge, Arlegui Bridge 1, Carlos Palanca Bridge, Ayala Bridge, at base sa kanilang pagsisiyasat ng mga ininyero nila ng DPWH, based on 2025 road and bridge inventory assessment of this region, the above mentioned 4 bridges are rated to be fair in condition.
fair in condition. So this is a very important matter to us as a city government that we are being assured by the national government na ligtas sa tawirin ang ating mga tulay. Because as you all know, some of our bridges are being fixed by the national government through DPWH. So all in all, okay naman at gusto lang namin na i-share this sa inyo kung sakaling kakailanganin ninyo on top of the paalala ni Brother Alex Irasga, meron din po kaming paalala. Bilang pagtugon sa panawagan at adikain at tema ng kapistahan ng Poong Nazareno sa 2026 na pinamumunuan ng simbahan, yung itaas natin ng Diyos, ibaba ang sarili. In line with that, I already created some measures that will strengthen the direction or request of the church, the leadership of the church. Na sabi na ni Brother Alex, ito naman ang amin. Wala pong magiinom sa kalsada. Wala pong gagamit ng paputok at magtitinda ng paputok. Kukumpiskahin po namin lahat yan. Hanggat maaari, ipagdiwang natin to ng kabanalan. And kung gusto rin naman natin magsaya, wala naman pong aawat. Pero meron po tayong takdang responsibilidad sa ating sarili, sa ating paniniwala, at sa ating kapwa mamamayan. So, these things, these measures were already sent to the general public the other day during the Talk to the People of yours truly. And inuulit ko lang, dagdag paalala, ito naman ay pangkalahatan para sa kaligtasan ng mga dadako. Through your help sa ating mga media, sa akin namang mga kapitbahay sa Metro Manila at ibang dadako, sa mga araw na iyon, 8 at 9, kung wala rin naman po kayong mahalaga at importanteng lakad, i-suggest po namin, wag muna kayong dumako sa lungsod ng Maynila because our streets will be challenging. Kung halimbawa naman, kayo dadako dala ng ating pagsimba at pakikilahok sa kapistahan, ay tingnan po ninyo ang katulad ng sinabi ni Colonel Ines kanina, yung mga pages ng Manila Public Information Office kung saan maaari kayo makaparada, makadaan, at mga iiwasang kalsada dahil ito naman ay magsasara. So muli po sa ating mga media, baka kakailanganin nyo ito as you've been noticing for the past 2 major activities in the city of Manila. There is an innovation that the city government did, extending medical personnel and emergency personnel courtesy of your city government in the past 2 activities last November and September. But for purposes of baka kailanganin ninyo, meron po kaming 8 staging area. Pamantasan Lungsod ng Maynila, Calao Maria Orosa staging area, Natividad staging area, San Marcelino staging area, Menjola staging area, Far East Air Transport Incorporated staging area, and P. Gomez staging area. At kung po pwede, kung gusto nyong i-access yung aming CCTV monitoring, we would like to welcome you to the office of MDRRMO so that you will have a bird's eye view of the activities, because maybe some of your equipment, hindi ko na i-detalye,
baka yung ibang equipment ninyong gagamitin to have a visual or bird's eye view visual ay hindi nyo magamit. So you may or might need some visual. We would like to extend assistance to each and every one of you that you will have an access through Director Arnel Angeles in our command center in the city government. That yun po ay nasa City Hall. At yung iba naman sa inyo, familiar na doon. So now I'm giving you authority, a privilege to come and take and use this data. You have now authority to use the data or the recording or those of those video. Now, dadagdag ko lang, no? Ang two main command post nasa kalsada, on top of that MDRRMO, yung nasa Cartilla at P. Gomez. So these are the areas na maaari ninyong, halimbawa, dahil napapansin ko naman, may mga insidente kasi na may mga media, tinutulungan nila yung mga na-aksidente or nasusugatan. Ayan po yung mga area na maaari ninyong pagdala. Pangatlo, kami po ay nananawagan sa sasabay sa kapistahan o translasyon na makikipagharimunan. Maghahanap buhay ba? Yan di naman natin maiwasan. Ayaw ko rin naman ipagdamot. Pero may kaukulang pong responsibilidad. Iwasan po ninyo na yung mga stick ng fishball, ng mga kikiam, and so on and so forth, na itapon sa kalsada. Sapagkat marami sa deboto natin nakapaa. Marami. Generally, if not all. And this may cause harm to others. Or huwag magbebenta ng mga botelya. At kung meron mang plastic, ilagay nyo po sa tamang sisidlan. And sa inyong karanasan, under our watch, while umuusog ang translasyon, nasa likuran niyan ay ang pamahalang lungsod ng Maynila, ang ating Lionel at DPS at Engineering. Para na sa ganoon, as we move forward and closer to the church, maliwalas na muli ang ating lungsod. But, siyempre talagang may maghahari mo nandyan. Magtitinda. Yun lang ang panawagan ko. Huwag nilang harangan ang mga kalsadang nasaad na, naitakda na, at nailaan na sa ating mga devotees. As you all know, since last night, Villalobos, Hidalgo, Evangelista, surrounding the church is clear of any obstruction. And these are not new. These are normal practice of your city government to ask our vendors in the area na wag muna at this time. So, other than that, if you have any more question, I'll give the floor to everyone. So, muli po, ay tumugon po tayo sa panawagan ng national government, ng local government, the men and women uniformed personnel, at higit sa lahat ng panawagan ng simbahan. Ang dahilan kung bakit tayo magsasama-sama sa 8 at 9. Magandang umaga at pagpalainawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat kay Mayor Francisco Escoto Magoso, ang mayor po at deboto rin ng Pong Jesus Nazareno. Okay, ngayon na bago ang ating pong open forum, ito po, pagbigyan natin ng mensahe, wala naman sa MMDA, ang General Manager, nandito po si General Nicolas Torre III. Hingan po natin ang mensahe sa General. Maraming salamat. I think the Mayor have already sufficiently explained everything na ipaliwanag na ni Mayor. So, ang MMDA nandito para sumuporta sa lahat ng mga aktibidades at simula pa man a week ago, nagsimula na tayong ang suporta natin by way of providing yung mga barriers, yung mga portalets,
at yung iba pang mga pangangailangan sa aktibidades na ito. So hanggang sa activity at hanggang sa pagkatapos, hanggang sa paglilinis din, magtutulungan kami ng ang MDA at saka ang LGU sa paglinis ng aftermath itong ating activity na ito. Maraming salamat. Maraming salamat, General Torre. At atin na maghinga ng mensahe din mula sa Department of Health, si ASEC Gloria Balboa. Magandang hapon na po, Mayor, and then sa lahat po ng mga kasama natin dito, Father. Well, ang Department of Health po, sana pinangungunahan ng ating Secretary Teodoro Harbosa. Andito siya kaninang umaga. Okay. Now, ay nakasuporta po dito sa ating the Feast of the Black Nazarene, just like in the previous years, kasi taon-taon naman itong ginagawa. So, nakahanda po kami. Ang ating mga hospitals po ay naka-code white alert. So, ibig sabihin nun, yung kanilang mga emergency rooms ay nakahanda, may mga dagdag na personnel at saka mga supplies, mga gamot. Kasi syempre, naka-ready sila kung may mga dadalhin man na i-refer na mga kung anumang mga injuries na magkaroon na sana wala naman dito sa ating lalo na sa traslasyon. So ganun po. At aside from that, nag-deploy po tayo ng 20 health emergency response teams. Mga 206 na katao po ito. May mga doktor, nurses, saka yung mga allied medical professionals na naka-station po sa mga strategic areas dun sa ating 3 key areas natin, no, zones. At doon po, meron silang mga certain personnel, kompleto din ang gamit, no, emergency equipment, mga gamot, at may mga ambulansya po. Okay. Now, ito po para masiguro na ligtas po ang ating mga deboto, at hindi lang mga deboto, pati rin siyempre yung mga nangangasiwa dito sa event na ito, di ba? Kasi kailangan din natin silang alagaan. And ito pong paniniguro ng kaligtasan at kalusugan ng ating mga mamamayan ay in coordination po sa mga iba pong mga may medical teams din po. Private sector, ang ating PNP, meron din po. Of course, ang ating sa simbahan. Kaya meron po tayong mga tinatawag na may mga marshals, no? So kung halimbawa meron mang mga nagkaroon ng kung anumang mga biglang kasakit, no? Kasi nga pwede hon because of the crowded situation, yung mga may sakit halimbawa ng hypertension, no, or nagkaroon ng konting injury, syempre kailangan mabigyan ng agapang lunas. So, meron pong magdadala doon sa ating mga station. Kasi since crowded, hindi basta makapasok yung ating mga ambulansya. So, meron magdadala, meron po tayong mga volunteers doon sa ating mga emergency station, and doon bibigyan po ng first aid, and ita-triage po yan, at kung kinakailangan nga po na dalhin sa hospital, identified po kung saan ho yung mga nearest hospitals na pagdadalhan sa kanila para masiguro po na ligtas po ang ating mga deboto at sa lahat ng lalahok dito. And panawagan na lang po, gusto ko rin magbigyan ng panawagan, gaya po ng mga ibang ahensya na as a preventive measure, I know maraming gustong sumali, no, mga talagang devotees nitong Black Nazarene, pero sana yung mga may sakit na mga chronic diseases, na mga immunocompromised, yung ating mga elderlies, yung mga bata, buntis, sana wag na lang pumunta kasi crowded area nga, no? Meron naman tayong live streaming, di po ba, Father? Kaya pwede naman lang kung doon. Kasi ayaw natin na, lalo kung may hypertension sila, no? Or may diabetes, ganun, doon atakihin. Okay, so, pang-preventive measure lang po sana yon. And ayaw natin na makadagdag doon sa ating mga asikasuhin. And then, syempre, yung mga kailangang dalhin, no? Magdala po ng konting pagkain. Kasi, syempre, mahaba yan, no? Na activity, baka gutumin, and then, ayan, mapamaypay, at yung mga gamot nila. Kasi baka meron pa rin talaga magpumilit na umattend, kailangan dala nila ang kanilang mga maintenance drugs. So, ayun po, no? Kasi sabi nga, prevention is better than pound
So, kailangan ma-prevent po natin yung mga ganon na pangyayari. So, yun po at masa po kayo na in full support po ang Department of Health dito sa ating activity na to. Maraming salamat po. Thank you so much, ASEC Gloria Balboa ng Department of Health.